nabanggaan ba siya? Nabanggaan sa ting jeep sa likod. Wala lang po niya mapexre siguro, baka siya na to. Kaya tingala yung manghihilot na mutong nila ko niya sakit sa kuno. Kunya, pagka gabi ikay dili siya kuntay, dala na mo sa ospital. Yung pa-check up siya, ganan. Ang sulti na nang iklagong din na nato ni. Doon na kay sakit di sa likod. Tanaw gid nato na diyan, amo na dito sulti na mo ito umpisa. Na okay. Gindala na po hindi pa kumpumi, dala na po ng doktor. Ang kutsik-sik magod na mo na siya sakit kaning GERD ba. Nagkabuhi. Na dili mo ito uban. Ay dili sa among lugar, nagkasing may GERD. Usok pa lang inom lang inom nila. Okay naman sila. Pinigay mo. Sari-sari lang na tambang. At nagindala na mo ito. Mas yung doktor na ito. Para magbalang niya sa kita, wala magiging magwa. Namaw na dito, tulo niya sa kita. May GERD siya. Ay, yung papa ugma, at mo dito sa sigat, paliti sa siya sinina, paliti sa siya sinis, paliti siya, parang yung kinanglanon ba ko no? Kay happy Valentine. Na, pagsulti niya na to, ayaw niyo pa sabihin yung umahanan. Yung lang na pareho pa naman natin. Pantay gilin nyo na. Pagka sulti niya na to, first time, ilang ito ha. May doon na naisay pasabot. Kasi pasabot. Sa itong mga palabran niya na palitin yung papa, balin, pataki. Kay, mga na dyan tumalas niya ng buwan. Naman niya rin ang mensahe ba? Mensahe niya na. Amo na first time niya to, nanahin akong paminaw. First time ko siya na nagulpilan na ito ako ha. Kunya, lahi ba akong paminaw yun? Ay, nagsulti mo na niya na yun. Doon naman ko ay gamay asma. Doon ay sakit mo sa gamay. Dito lang na. Ano man ang taong dito? Oo. Sige, maservisyo ta. Okay, gusto niya si Bibi kaya gusto niya may kanta. Oo. Pating duyog sa atong igsuon may atakaron o mamalandong ta sa pulong sa Ginoo o amo ng yoon ang tanan nga arita diri aron nga atong usahan ang atong serbisyo niining taknaa sa kagabion. Og labaw sa tanan dili naman ni kang Sister Premi ang iyaha ang kining ato karon kita ng mga buhit. Una nga ang iyon ta mo manindog ta og atong ablihan ang atong opening song. Sa bulan, musidlak sama sa adlaw, sa sayong kabong-kabong, kapag-ibig ngayon,
sa magbubuhating naman. Patulang inunduman ang magbubuhat sa tanan, kay siya nag-antos man sa nagpakamatay siya sa atong sala, tungod sa dako niyang gugma. Karon Ginoo ko, moalagan ako kanimo, kining kinabuhi ko, itugyan kong tanan, hangtod sa imong pagbalik, uguhaon mo ako. Ato lang hinumduman ang mabubuhat sa tanan, kay siya nag-antos man sa krus. Nagpakamatay siya sa atong sala, tungod sa dako niyang gugma. Ato lang hinumduman ang magbubuhat sa tanan, kay siya nag-antos man sa krus. Nagpakamatay siya sa atong sala, tungod sa dako niyang gugma. Tungod sa dako niyang gugma. Amen. Manindog ta mga kaigsuonan sa atong pag-ampo, atong ihatagihan ang atong kasing-kasing, atong mga igdulungog, amo sa pagahulaman sa makadiyot, aron atong kumalandungan ang pulong sa Ginoo nga pagadumalahon sa atong usa ka igsoon. Ngayong gabi mga kaigsuonan, Ngayong gabi, Gabi napakaroon din sa sige, pangalan ni mo Cor? Salvador. Salvador. So, sa Salvador, alang sa pakigduyog kaniya, kawan siya mga anak, tungod kay ang sa nato kaigsuon, antiprimi, ni pahulay naman. So ang mensahe dili alang sa ni pahulay, dili alang sa natong tanan. Tungod kay si antiprimi ni pahulay naman, ang pangutana, doon na ba'y paglaom nga nagpaabot kaniya sa umalabot sa future. Sa Job 14 verse 4, nangutana si Job, matod kaniya, if a man die, shall he live again? Kung mamatay ang tao, mabuhi pa ba siya pag-usab? All the days of my appointed time will I wait till my change come. Ang atong pagatunan mahitungod sa life after death. So unsa man ning kamatayon? Romans 6 verse 23. For the wages of sin is death. So ang kamatayon bayad sa sala. So anong doon na may kamatayon? Ikaw ko lang question bagas imuhang kag nganong ang tao kinahanglan mangyud nga mamatay? Ha? Naka-question ba ta na nganong kinahanglan bagid ang tao nga mamatay?
Genesis chapter 2 verses 15 to 17. Balik ta sa creation. Ang tao gibutang sa tanaman sa Eden. Gisultihan siya nga mao ni imuhang kaunon. Apan kanang kahuya ayaw na pagakana. Kaya sa panahon nga mukaon ka na, sigurado nga mamatay ka. So, kana nga sugo, kung atong tan-awon ang Biblia sa Genesis, gilapas na sa tao. So katong sugo nga ayaw nagkaon na, gihimo nga gikaon sa tao. Mao na nga sa Romans 3 verse 23, tungod atong paglapas sa tao, yun din for all have sinned and come short of the glory of God. So, kasala ang tao. Kitang tanan apektado. Romans 5:12, wherefore as by one man sin entered into the world. So tungod sa sala sa katao, nisulod ang sala sa kalibutan, and then death by sin. So tungod sa sala nisulod ang kamatayon, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Sa 1 John 3 verse 4, ang sala, yung din sin is the transgression of the law. So ang sala, mo ang paglapas sa kasuguan. So gisugo ang tao kaniadto nga dili pagakanon ang punuan, orang bunga sa punuan nga ibawal. Pan kay gilapas man, so nisulod ang kamatayon. So munay nahitabo sa tao, mga kaigsunan. So human nga mamatay ang tao, life after death. Unsay duha ka possible nga mahitabo sa tao? Daniel 12 verse 2. And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt or everlasting death. So meaning pa, pag namatay ang tao, duha ra iyang padulngan. Eternal life or eternal death. Adi ta magpokus sa eternal life. Adi ta ganahan ng eternal death. Yung din sa mabasa, Selected Messages, Book 1, page 96. Every soul has a heaven to win and a hell to shun. Siguro ta ganag impierno sa. Okay, magluto ra gani ta. Labi na magluto ta ng sa kahoy, pati mag-inita. Labaw na siguro ang impierno. So balik ta sa atong key text. Sa inyo ni Job, if a man die, shall till my change come. So unsa man ning change nga gipaabot ni Job? 1 Corinthians 15 verses 51 hangtod 52. Behold, matod pa ni Apostle Pablo, I show you a mystery, we shall not all sleep, but we shall all be changed. Verse 52, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump. For the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. So kaning ding change nga gipaabot ni Apostol Pablo, kaning lawas nga madunuton, mahimo na nga dili madunuton. Muna gipaabot ni Apostol Pablo. So kanusa ang last trump? Daniel 12 verse 1. And at that time shall Michael stand up, the great prince which standeth for the children of thy people, and there shall be a time of trouble such as never was since there was a nation, even to that same time, and that time thy people shall be delivered, everyone that shall be found written in the book. Kung sa man ni mahitabo? Daniel 12 verse 1. Sa second coming ni Jesus Christ. So diha madungog ang last trump, mga kaigsunan. So unsa pay laing mahitabo sa tawo nga nagpaabot kang Kristo? Balik tas 1 Corinthians, sa ingon ni Apostol Pablo, chapter 15 verses 55 to 57. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? Muna uban sila, ang kamatayon mao ang kadaugan sa usa ka kalag, o sa katawo nga nagpaabot kang Kristo.
The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God. Sorry ha, sayop ko. 1 Corinthians chapter 15 verses 53 to 54. So sa pailaing mahitabo nga ang corruptible body, corruptible ang kaning madunoton nga lawas, ilisan og dili madunoton. So sa pailaing nga mahitabo, for this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So kaning lawas nga madunoton ilisdan og lawas nga dili na madunot. Unya katong pagka-mortal sa tawo human nga siya makasala, mabalik ang iyang pagka-immortal. So munay change, munay kausaban nga gipaabot ni Job. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. So sa pagi ka nga mahimutang victorious. The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. Verse 57 na ang sikreto. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. So sa atong kaugalingon, dili ta mahimo nga victorious kung dili ta tabangan ni Kristo. So pinagi kang Kristo, mahimo ta nga mananaog. Kung sa man ang gihimo ni Kristo para mahimo ta nga mananaog, makabot nato ng victory. Isaiah 53 verses 3 hangtod 7. Atong basahon na. Muni ang kaagi ni Kristo. He is despised and rejected of men. Luoy kayong kaagi sa atong Ginoo. Kita mo atong Passion of the Christ? Ha? Pero brutal na kayo itong Passion of the Christ. Grabe na kayo ka brutal. So, he is despised and rejected of men. Halos walay ganahang unawat ni Kristo. A man of sorrows and acquainted with grief. Then sa verse 4, he hath borne our griefs and carried our sorrows. So gipas ang tanan ni Kristo mga kaigsunan para na mahimo kang victorious. Smitten of God and afflicted. Verse 5 sa chapter 53. He was wounded for our transgression. Na-realize ba nato ni nga kaagi ni Kristo? He was bruised for our iniquities. Kulata siya, nasamaran. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. So tungod ni ato mga kaagi ni Kristo, kita na tambalan. Verse 6, the Lord hath laid on him, ang last part, the iniquity of us all. So ang tanan natong sala, gipatong sa Dios dito kang Kristo. Mo na gihimo ni Kristo. Verse 7 sa chapter 53. He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. He is brought as a lamb to the slaughter. Kanang lamb kung ihawon motulo ra ang duha. Munay gi simbolohan sa pagdala kang Kristo dito sa ihawan, mao ang kalbaryo sa cross. And as a sheep before his shearers is dumb, so he openeth not his mouth. Kung sa'y gihimo ni Kristo, sa laktod nga pag-istorya, iyahang gisakripisyo ang iyahang kinabuhi para nga mahimo tang victorious. Para katong gipaabot ni Job nga giingon ni Apostol Pablo nga kaning corruptible body mahimo nga incorruptible, kaning madunoton dili na mahimong madunoton. Unya kaning atong pagka mortal mamatay dili na mahimong mamatay. Gihimo ni Kristo ang tanan, mga kaigsunan. 2 Timothy chapter 1 verses 9 and 10. Who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, Jesus Christ ni, which was given us in Christ Jesus before the world began. Verse 10,
but is now made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, who hath abolished death. Di ba? Kung atong tunan ng predestination, ang kanang ingon nila nga nakatalana man na sa Ilonggo sa nakatakda sa Bisaya. Atong tunan, sa dihang nakasala ang tawo, predestined ang tawo nga mamatay, kanang kamatay nga temporary o eternal death. Pero tungod sa dakong sakripisyo ni Kristo, gi-abolish niya ang eternal death. Iwala na niya, and hath brought life and immortality to light through the gospel. Muna importante kaya ang gospel. Romans 1:16. For it is the power of God unto salvation of men. Namog po, sumpay din ha. Ano yung importante sa Ebanghelyo ni Kristo. So sa tawag nato ni ini nga victory nga gipaabot ni Apostol Pablo ay ni Hope. Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Tumanay victory nga ato ang gipaabot mga Kristonan. Kung magmatinud-anon ta hangtod sa katapusan, Matthew 24:13, he that shall endure unto the end, the same shall be saved. So kung malahutayon ta, magmatinud-anon ta dinha kang Kristo, makakabot ta ang kinabuhi ng katapusan. So mauna ang victory nga gustong ihatag ni Kristo kanato, ang kinabuhing way katapusan. Nga gipaabot ni Job nga kausaban sa iyang kaugalingon. Nga kaning lawasa nga madunoton, dili na mahimo madunoton. Paglawas nga mamatay, dili na mahimo nga mamatay. Tungod kay ang eternal life, ang kinabuhing way katapusan, gasa gikan sa Dios, pinaagi kang Kristo. Pero dili na siya ingon nga idiretso raghatag natahimuon. John 11:25 and 26, Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. So gikinahanglan ang pagtuo para makabaton ta kinabuhing way katapusan. Verse 26, and whosoever liveth, so dunay pagkinabuhi, and believeth in me, shall never die. So mag-uban ang pagtuog ang pagbuhat para makabaton tag kinabuhing way katapusan. 1 Peter chapter 2 verses 21 hangtod 24. For even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us. So, si Kristo nagantos para kanato, leaving us an example. So gihatagan ta niya example that ye should follow his steps. Unsa man nga steps? Who did no sin works, neither was guile found in his mouth. Verse 23, who when he was reviled not again, when he suffered he threatened not. Kanung mo sa experience ni Christ samtang nasa cross, kung siyang gingon, Father, forgive them, for they know not what they do. Amahan, pasayloa sila tungod kay wala sila masayod sa ilahang gihimo, but committed himself to him that judgeth righteously. Verse 24 sa 1 Peter chapter 2, who his own self bear our sins in his own body on the tree, that we, being dead to sins, should live unto righteousness, by whose stripes ye were healed. So mao na siya mga kaigsunan nga ang eternal life na siya gi-offer ni Kristo alang kanatong tanan. Pero dili na siya ihatag kung dili ta mo tuo, dili mag kinabuhi. So gikinahanglan ang pagtuog ang pagkinabuhi. Of life, and the man became a living soul. Kung sa'yo naitabo sa tao na himong buhi nga kalag. So buot pasabot dahil mga igsunan, ang kalag, combination gikan sa abog o gininhawa sa Diyos. So kung wala kining abog nga giporma nga nahimong atong lawas, dili mabuhi ang tao.
Kung wala pud kini ginhawa og abog lang, dili mahimong buhi nga tawo. So unsa tong kalag? Ang kalag, it consists o nag-combine og dust o bread of life. Sabtan ba mga igsunan? Unsa ang kalag? Patrolin ko? Unsa ang kalag? Ang kalag, combination of dust and breath of life. Sumuna ang kalag. Do souls die? Mamatay ba ang tao? Ha? Mamatay ba ang kalag? Mamatay ba ang tao? So may giingon sa Ezekiel 18 verse 20 mga igsunan. Ang Ezekiel 18 verse 20 nagaingon, the soul that sinneth, it shall die. Ang kalag nga nagapakasala, kini mamatay. Mamatay gyud ang tao. Kaysa sinugdan unsa ginahitabo sa tao? Ang atong unang mga ginikanan, nagpakasala. Tungod kay ilang gikaon ang maong bunga nga gidili sa Ginoo. So nilapas sila sa sugo sa Ginoo ug sila nakasala. Ug ang Job 4 bersikulo 17 nagaingon nga ang tao usa ka mortal. Ug ang buot pasabutan ning mortal mga igsoon is subject to death. O mamatay ang mortal. Ug walay lain nga immortal nga dili mamatay. Mabasa sa 1 Timothy 6 verse 15 and 16, walay lain kundi ang atong Ginoong Diyos. Nor crying. Wala na po'y paghilang. Neither shall there be any more pain. Wala na po'y kasakit. For the former things are all passed away. So nindot kayo mga igsunan. Nasadihan kita nining panahon na mamatay. Nasadihan nagkinabuhi pa ta. Nagkinabuhi kita nga matarong. Sa dihang kita mamatay, kung nakaplagan nga matarong, sa dihang mubalik ang atong Ginoong Kristo, sigurado ang atong kaluwasan. Sumuna mga igsunan, atong tinguhaon kining maong kaluwasan, samtang nabuhi pa ta. Kaya ang Ginoo magdala og ganti ngadto sa mga tao base sa ilang binuhatan. Kung kita nagbuhat og daotan unsa atong madawat? Atong madawat ang kalaglagan. Muna karon may igsunan atong tinghuaon, usa ni kapanawagan kanatong tanan sa mga tanang naminaw. Atong tinghuaon kining kinabuhing walay katapusan. Tungod kay wala na ikaduhang provision ngadto kanato kung kita nagbinugoy karon nya namatay, wala na ikaduhang provision. Muna nga samtang buhi pa ta karon, magkinabuhi na kita nga matarong diha kang Ginoong Kristo. Og inani lang kahamubo ang akong mensahe karong kagabion ug kitang tanan nakakuha og usa ka lesson. Once again, may gabi ka natong tanan og dili lang ta. Bayan gihapon sa atong mga nasubo ng mga kasing-kasing. Ug usa ka mensahe ang akong pagadadon kaninyo kini giuluhan o kinabuhi mubiya o mamatay. Unsa ka ang atong reaction, unsa ka atong bation? Malipay ba ta? Maguon ba ta? Masubo ba ta? Unsa ka? Sigurado gyud nga masubo. O kita ba maglagon sa Ginoo tungod kay nga? So usa na sa atong pagatun-an karong kagabion. Sa dihang ang atong mahal sa kinabuhi mubiya, unsa ka ang atong reaksyon? Unsa ka ang atong sa Tagalog pakikitungo sa maong panghitabo? Accept important and changeable truths about death, that people are born
and people died. Atong dawaton ang maong kamatuoran na ang tao ipanganak ug maabot ang panahon nga siya mamatay. Tama ba o dili? Tama. Ano may ingon sa Biblia sa Samuel 1 Samuel 2 versikulo 6 ligandri, the Lord brings death and makes alive. He brings down to the grave and raises up. Ang Ginoo mao'y tagiya sa atong kinabuhi. Siya ang mukuha, siya ang muhatag, ug siya usab ang magakuha nini. Wala ta sa atong kaugalingon gahom aron sa pabilin. Kaya ba nato nga pugan atong kaugalingon nga dili ta mamatay? Mapugan ba ang kamatayon? Dili. Kinsa na may makapugong niini? Walay lain kundi ang Ginoo. Kung kuhaan ta sa Ginoo, doon na ba tayo mabuhat? Wala. Kaya ang Biblia mismo nag-ingon nga si Kristo, nag-angkon siya, I am the resurrection and the life. Ako ang pagkabanhaw ug ako usab ang kinabuhi. Kung kuhaan niya ang atong kinabuhi karon, wala gyud tay arang mahimo sa atong mga kaugalingon. Ecclesiastes 5 verse 15 nagaingon, as everyone comes, so they depart. Ang matag usa moabot, sa unsa ang tawo moabot? Pinagi sa pagpakatao. Na usa ka babaye nabuntis, unya ipagawas ng usa ka bag-ong binuhat o tawo. So they depart. Gisbutan diri so they depart. Sa unsa pod ang tawo nga mobiya? Pinagi sa kamatayon. Na ang tawo mobiya. Moabot siya pinagi sa pagkatao ug mobiya siya pinagi sa kamatayon. Atong dawaton nga ang kinabuhi dunay limit. Dunay unsa ganing limit sa Bisaya? Kinutuban. Limitasyon o kinutuban, no? Nang kinabuhi doon ay kinutuban. Ang gikan sa atong pagkatao, na ang tao gikan sa pagkabata hangtod sa pagtigulang, nga doon na nyo'y kinutuban ang kinabuhi sa usa ka tawo. Klaro kayo sa Biblia mga igsunan na as everyone comes, so they depart. Unsa may ingon sa Biblia sa atong kapanahonan karon, kung unsa na lang kahamubo ang edad sa tawo. Unsa na lang kahamubo ang edad sa tawo. Unsa may ingon sa Biblia? Ingon diri mga igsunan sa Psalms 90 verse 10. Our days may come to 70 years or 80 years if our strength endures. Kung makalahutay pa ang atong kusog, makaabot ni anang idara 70 or 80 years. Pero ato bang naibalan kung pila edad sa atong unang mga ginikanan? Nasayod ba ta kung pila ilang edad? Kinsa may nasayod? Pila edad ni Adan? 930. Mabasa na sa Genesis 5 verse 5. Na nakataas ang edad sa atong ginikanan. 930. Musugot ba ta nga maabutan na yan ng dara? Musugot ba ta? Kuy may 80. Musugot? Musugot kita nang maabot ng tao 80 ka na pagkahang 900. So inana sa una no, kataas ang edad sa atong mga ginikanan. Unang mga ginikanan. Kinsa tong pinakataas og edad? Si Metusela. Pila ang edad? 969. Mataas kayo no? 969. Pero kumpara sa atong pangidaron karon, pila na lay edad sa tao? Sa gingon sa Salmo 90 bersikulo 10, pila na lang ganito? 70 or 80. Pinana na lang kamo po. Gikan sa 900 ngadto sa dili kay kabot og 3 digits. Nga 100. So inana na lang kamo po ang pangidaron sa tao karon. So swerte na lang maabot ta og 80. Panalangin na no ingon sa Biblia.
Sa asa gipahisama ang kinabuhi sa tawo? Sa asa gipahisama ang kinabuhi sa usa ka tawo? Ang Job 14 bersikulo 1 nagaingon, ang tawo nga natawo sa usa ka babayi, hamubo oras panuigon og tugog sa kasamo. Siya mabuswak sama sa usa ka bulak. Gipahisama ang tawo sa usa ka bulak. Siya mabuswak sama sa usa ka bulak o pagaputlon siya nagadalagan usab ingon sa usa ka anino. So ang tao, ang iyang kinabuhi gikumpara sa usa ka bulak. Sa dihang ang bulak bago pa nitubo, di ba nindot kayo ang maong bulak? So may mahitabo, mubukad-kad ang maong bulak. Umabot ang panahon, so may mahitabo niya ng bulaka. Malaya ang maong bulak. Unsa po'y mahitabo sa tao? Ang tao gipanganak nga nindot kayo, cute kayo ang mga bata. Hangtod sa mudako nga mahimong dalaga o litaw nga labihan kagwapa o kagwapo. Kung maabot gid ang panahon bisag unsa kagwapa sa tao, may sama gihapon sa maong bulak nga malaya. Nindot ba tanawon ang maong bulak nga nalaya? Tanaw ninyo, nindot ba tanawon? Dili na. Sumausap ang tao sa dihang malaya, matigulang, gwapa pa ba o gwapo pa ba tanawon? Ang mga nangunot ng mga agtang, mga kaning sanawon, no? Sa lawas. So dili na nindot tanawon. Kung ang tao matigulang. So inana, ang tao gipaisama sa maong bulak, nasa sinugdan, nindot kayo, o maabot yun ang panahon ng kinay malaya. Mausap ang tao nga, sugod sa pagkabata, maabot yun ang panahon ng kinay matigulang o mamatay. So inanang ipaisama sa Ginoo ang kinabuhi sa tao, sama sa kabulak. Kinsa may nagtakda sa atong kinabuhi nga diha rata taman. Ha? Isa ganitong tagya sa atong kinabuhi? Diyos. Ang Ginoo, no? Mabasa sa Job 14 versikulo 5 nagaingon, seeing his days are determined, the number of his months are with thee. Thou hast appointed his bounds that he cannot pass. So ang atong kinabuhi may sunan, dunay tinagalan ang atong mga adlaw sa Ginoo. Ang gidaghanon sa iyang mga bulan ana kanimo ug ikaw nagbutang og mga utlanan kaniya nga dili niya malabang. Ang Ginoo nagbutang og utlanan sa atong kinabuhi nga diha rata taman. Siya ang maong tag-iya sa atong kinabuhi base sa atong gisgutan kay kanila. So dili na to kaya nga magbuot sa atong kaugalingong kinabuhi nga atong paabuton ang atong kinabuhi ug ngadto sa 150. Doon na bitaw sa ka-storya mga igsunan. Kaila ba mo ni Michael Jackson? Yes. Kaila mo? Yeah. Okay, so sana siya kasikat nga singer. Kani sa Michael Jackson mga igsunan, doon na siya kalimot ko kung pila to yung doktor. Murag doon na siya napulog siguro ka doktor. Naninguha siya nga ang iyang edad moabot og 150 years. So doon na siya daghan kayong doktor. Pero mapugan ba sa usa ka tawo ang iyang mapugan ba sa usa ka tawo ang kamatayon? Pila may edad ni Michael Jackson sa diyang siya namatay? 52. Katunga sa iyang wala kay katunga sa iyang gina-expect nga 100. 130. Pila to Brad? 50. 52. So iyang gina-expect nga 150 years. Nagkuha siya mga daghang mga physician, mga doktor nga aron moabot ang iyang edad og 150. Nagpailala nga dili gid mapugan sa tao ang kamatayon. Dili kita nagbuot sa atong kinabuhi kundi ang Dios. Dili do not be surprised at by death, be prepared anytime. Dili na ta ngayon nga matingala sa maong kamatayon. Ug kinahanglan nga maandam kita sa kanunay. No, by the departure of your loved ones or your own. Maandam ta nga
maabot ang panahon nga usa sa atong minahal sa kinabuhi mawala. Kudi kaha kita. Pero ang pinaka-importante maigsunan nga kita na andam sa kanunay. Nga din andam ta mosugat sa atong Ginoo. Nga din sa kanunay andam ta kung mamatay manggaling ta karon wala tay angayang kabalakan. Kaya nga naman, kaya kita na andam ug nakasiguro ta nga kita pagadawaton sa atong Ginoo. Ang Job 22 o Job 22 verse 21 nagaingon, submit to God and be at peace with Him. Atong isubmit ang atong kaugalingon ngadto sa Ginoo kung kita makabaton o kalinaw diha kaniya. Atong dawaton ang maong kamatuoran, ha? Accept important and changeable truths about death, that everything that happens is God's will. Kadiin kabubuton sa Ginoo nga usa ka tawo mamatay. O ang tanang butang kabubuton sa Ginoo. So may gingon sa Biblia sa 1 Tesalonica 5 versikulo 18. So, ingon diri, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Ingon diri maigsunan atong pasalamatan ang tanang sirkumstansya. Ingon ba diri nga sirkumstansya lang sa kalipay? O sa kasakit lang ba? Sa tanang sirkumstansya. Pag maghisgot tag tanan naligsan. Kasakit, kaguol, kalipay, atong pasalamatan. Ingon diri, give thanks in all circumstances. For this is God's will for you in Christ Jesus. Kabubuton ni sa Ginoo nga kita makaagi og mga pagsulay. Kabubuton ni sa Ginoo nga kita makaagi og kalipay. Bisan pa man niana mga igsunan nga makaagi kag pagsulay, kasubo ang atong mahal sa kinabuhi mipanaw. Atong hunaw-naon nga kining tanan usa ka kabubuton sa atong Ginoo. Usahay makaingon ta nga dunay usa ka buutan nga tawo, no? Makaingon ta nga nganong gikuha man na siya. Diba usahay matingala ta nga buutan man ta ng tawhana o bayhana pero nganong gikuha man siya sa Ginoo. Unsa kay rason sa atong Ginoo nganong gikuha niya na kanang maong tawo? Ano sa kayang rason? So may gingon sa Biblia sa Isaiah 57 verse 1. Gingon diri, the righteous perish and no one takes it to the heart. The devout are taken away and no one understand that the righteous are taken away to be spared from evil. So doon ay rason ang Ginoo magsunan nganong kanang buutan nga tawo, doon na bitaw ko nakailang nga buutan kayo nga tawo. Kaila mo ni Sister Chona Albarasin? Makaila mo. So kana siya makaingon ko nga buutan jud ni siya nga tawo. Pero tingala po kung anong gikuha siya sa Ginoo, unsa kay iyang rason. So ang maong tubag nasa Biblia. The righteous perish and no one takes it to the heart. The devout, bisan gay ang deboto iyang kuhaon. Kaya nga naman, are taken away to be spared from evil. Nga aron sila malikay sa mga dautan o kadautan. Dunay tuyo ang Ginoo nganong gikuha ni ang usa ka tawo. So dili ta ngay maglagot sa Ginoo. Nganong gikuha na nimo siya? Nganong gikuha nimo ang asawa, ang akong anak? Tungod kay atong una-unaon ang Ginoo dunay purpose. So, nung ganina nga give thanks from all circumstances. Atong pasalamatan ang tanang mga sirkumstansya nga moabot sa atong kinabuhi. Kay kini kabubuton sa Dios nga moabot sa atoa kining mga sirkumstansya. Bisan unsang mga sirkumstansya. When a loved one passes, surrender to God's will. Adihang ang usa ka minahal sa atong kinabuhi biya. Atong isurrender ang atong kaugalingon o musurrender ta ngadto sa kabubuton sa Ginoo. Kung unsa ang iyang kabubuton nganong gikuha kining maong atong mahal sa kinabuhi. Kay bisan si Kristo sa dihang anak siya sa kalibutan, iyang gisurrender ang iyang
desisyon sa kabubuton sa amahan. Mabasa na siya sa Lucas 22 versikulo 42 nga nakaingon, saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but thine be done. Sa gibuhat ni Kristo, iyang gitugyan ang iyang desisyon ngadto sa amahan. Wala siya midumili, kundi nisunod siya sa kabubuton sa amahan. Atong pasalamatan gihapon kung unsa ang kabubuton sa amahan, atong dawaton kung unsa ang iyang kabubuton. Kining tanan alang sa atong ikaayo. Si Kristo gani mitugyan unsa na lang kita nga mga tao. Tao gyapon si Kristo na ining panahon na. Pero inubanan sa Ginoo. So kita usab nga mga tao lang nga ang Ginoo si Kristo midawat o sa mong kabubuton sa Ginoo, kita usab midawat ni mong kabubuton. Permanente ba ang atong address ni ning kalibutana? Permanente na ba nato ning atong panagpuyo dinhi ning kalibutana? So may gingon sa Biblia sa 1 Chronicles o 1 Chronicles 29 verse 15, kay kami nga mga lumalangyaw sa imong atubangan ug mga humalapit. So unsa kita diri sa kalibutan? Langyaw lang diri sa kalibutan. Ug dili lang langyaw kundi humalapit pagyud. Sama sa tanan namong mga amahan, ang among mga adlaw sa yuta sama sa usa ka anino ug walay pagpadali. Ug last mga igsunan akong pagbasahon kining Ecclesiastes. To everything there is a season, and a time to every purpose under the heaven. A time to be born, and a time to die. A time to plant, and a time to pluck up that which is planted. Sa tanang panahon, dunay, o sa tanang butang, dunay panahon. Panahon sa pagpanganak, sa pagkatao, panahon usab sa pagkamatay. A time to plant, panahon sa pagtanom, panahon usab sa, doon na po'y panahon sa pag-harvest. A time to kill and a time to heal. A time to break down and a time to build up. A time to weep and a time to laugh. Panahon sa paghilak, doon na po'y panahon sa pagkatawa. Ug panahon usab sa pagkaguol. So atong hinumduman mga igsunan, sa dihang o atong ibutang sa atong unaw-unaw kasing-kasing. Sa dihang ang atong mahal sa kinabuhi-buhi pa. So may atong buhaton. Atong buhaton ang atong tanan, atong buhaton ang tanan atong mahimo aron ato sila mapalipay. Kaya nga naman sa dihang sila mamatay, ato pa ba silang mapalipay? Kanus aman ang pagmahal sa tao maabot. Sa dihang ang usa ka minahal sa atong kinabuhi diha mawala, diha na ang pagmahal. Ang makaingon ta nga unta sa dihang buhi pa si mama, buhi pa si papa, buhi pa ang akong anak, nagbinutan unta ko. May lagi unta nagbinutan ko sa dihang buhi pa siya. Atong gisayangan ang panahon nga sa dihang naa pa siya sa atong presensya o sa ato pa siyang nakauban. Sumuna mga igsunan nga sa dihang ang atong mahal sa kinabuhi anaa pa, ato silang pahalagahan, ato silang higugmaon, ato silang mahalon, ug atong buhaton atong tanan nga sila mapalipay. Kaysa dihang sila mawala na ug wala na tong nabuhat ang atong tanan aron sila mapalipay, ang pagmahay unsa man mutungha. Kung magmahay ta nganong wala na to gibuhat ang tanan. Kung sa dihang magmahay ta nakaduog ba ng patay? Wala na. So samtang karon buhi pa ta, atong i-cherish ang mga moment nga din atong nakauban ng atong mahal sa kinabuhi. Ug atong hinumduman nga ang tanang butang nga diin tanang sirkumstansya ang atong mahal sa kinabuhi bibiya
dunay kasakit, dunay Dios. O ginailang hamubo ang akong mensahe karong kagabion, hinalta kitang tanan, muhatag og bili sa atong mahal sa kinabuhi. Samtang ana pa sila nabuhi kauban nato karon. Mangabili ka natong tanan o dili lang tama. Amen. Amen mga kaigsunan. Ato bang nasabtan ang mensahe nga gikan sa pulong sa Ginoo? Simple kaayo mga kaigsunan nga gihatag ka nato sa Ginoo nga usahay dunay mga prinsipyo nga nag-ingon nga diha sa sementeryo dito sa Kalapi, Bohol, pagkamatay ni Yoyoy Villami, gidala siya gikas Manila kay na-stroke siya sa Manila, gidala siya sa Kalapi, Bohol, dito gyud gilubong sa sementeryo sa Kalapi, Bohol. Unya dito sa sementeryo naay kalabira dito nga misulti. Ingon ang iyang sulti sa kalabira gisulat ba diha sa bungbong. Matod pa sa kalabira nga nagsulti, ingon ang iyang sulti nga, kaloy kami ninyo karon kay ukma inyo na usab. Ang kalabira mo ni sulti nga kanang mga patay ato na silang kaloyan, pero dili na do kaloyan ay pa ka manuoy kung patay na. Siyempre manuoy ta kanang buhi pa kay makapasalamat pa sila. Mo na mga kaigsunan nga atong mensahe nga atong napatalinghugan karon nga kung doon naman tayo mga mahal sa kinabuhi nga ato pa silang madungog ang ilahang pagbati, ang ilahang mga pagpasalamat, maunang panahon na nga ihatag nato ang atong pagmahal nila. Labi na sa mga anak, buhi pang ginikanan, buhi pang amahan, abi kitikulang na, pamistiho na lang. Mamatay ning amahan na, nakadungog mo yung anak ng mga kana mga kaigsunan, dili na maoy pangigugma. Dapat samtang nga ikauban pa nato sila sa mensahe nga atong nadunggan karon, buhaton nato ang tanan para nga mapabati nato ang atong pagmahal nila. Sa pagtapos, maminaw ta sa mensahe sa awit. Human sa mensahe sa awit, magampo ta dayon sa atong tapos sa atong serbisyo.
Salamat sa mensahe sa awit. Manindog ta mga kaigsunan o atong ihatag ni Brad Romel ang ato nga pag-ampo. Magampo ta. Dalaygon ug mahigmo ng mga mahal nga nakasakit sa mga langit. Aniya kami nagahiusa karon ini kabiyon. Kala sa katapusan pag-ampo. Tagapasalamat sa inyong kanunay nga pagiya ka namo. Tagapasalamat sa mga leksyon nga mga katalinghugan. Pagpahinumdum sa matag usa ka namo sa pagmahal o paghatag og bili. Paghatag o concern ngadto sa mga mahal na mo sa kinabuhi samtang buhi pa. Tabangi kami Ginoo nga sa gihapon among mapakita ang gugma ngadto sa among mga mahal sa Ginoo. Ayaw dili unta na mong hulaton nga mabot ang mahay sa matag usa ka namo nga maulahin na ato. Kaya salamat usab sa mga pagpahinumdum sa matag usa ka namo sa buhi sa kalahian sa diha mamatay na ang tao. Now kini tanan magapabilit sa mga kasing-kasing pagpadasig sa matag usa ka namo sa pagpadayon sa pagpangalagan pagbag-o sa mga kinabuhi kung dili paaboton nga maabot ang katapusan aron nga magbag-o ni sa mga kinabuhi usab ang mga laban. Daghang salamat Ginoo pagtubag sa pag-ampo. Salamat sa among mga sala. Amo kay gitugyan ang ginawang madawat sa ngalan ni Jesus Christ ang among Lord. Amen. Amen mga kaigsunan, daghang salamat sa kanatong tanan nining tagnaas kagabion o Pero dili naman ayaw ko. Mura ba siya malambot sa kini sa picture eh. kini nga picture